Hindi maubusan ng supply ng langis ang bansa. Yan po ang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang Uplift Committee ngayong araw. Sa katunayan, bukod sa bagong supply, kumpirmado rin ang pagbili ng karagdagang 2 milyong bariles ng langis. Live mula sa Malacanang, nakatutok si Harley Valbuena. Harley, ano ang mga bagong direktiba ng Pangulo sa Uplift Committee? Zarina, tiyaking walang stagnation sa supply ng langis at madaliin na ang pagpapatupad ng digital payment system sa pamahagi ng ayuda sa PUV drivers. Yan ang dalawang pangunahing utos ng Pangulo sa harap pa rin ng energy emergency. Sa ika-4 na uplift meeting sa palasyo na pinangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr., iniulat na sa kasalukuyan ay may 52 days na average supply ng langis ang bansa. May dumating ding 471,000 bariles ng langis habang kumpirmado na rin ang pagbili ng karagdagan pang 2 milyong bariles. Ipinatitiyak naman ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagpasok ng krudo sa bansa. Ayaw po ng Pangulo ang stagnation. Nagkakaroon na po ng inflation dahil po bunga ito ng sigalot sa Middle East. So ayaw po na dumating pa sa estado ng stagnation, kaya kinakailangan po na ang supply ng krudo ay manatili at tuloy-tuloy sa ating bansa. Pinabibilis na rin ang paggawa ng 22 renewable energy projects para tiyakin ang matatag na supply ng kuryente. Inireport din sa uplift meeting na abot na sa halos 1 milyong PUV drivers ang nabigyan ng tig 5,000 pesos cash assistance sa ilalim ng AX program ng DSWD. Mahigit 373,000 naman ang naging benepisyaryo ng fuel subsidy. Hinggil naman sa hinaing ng mga tsuper sa mahabang pila at mga nawawalang pangalan sa mga listahan ng benepisyaryo. Ipinamamadali na ng Pangulo ang pagpapatupad ng digital payment system sa distribusyon ng cash aid para hindi na mahirapan ang mga driver. Ipinaalala rin ng palasyo, partikular sa TNVS drivers, na para tiyak na makatatanggap sila ng ayuda, dapat siguruhing hindi nandaraya ang kanilang mga operator at sumusunod sa tamang proseso sa pagpaparehistro ng mga driver. Kailangan nyo pong tapikin, yung mga driver po. Hindi nyo po ito kasalanan. Tapikin nyo po mismo, yung namumuno sa inyong TNVS, dahil baka sila mismo ang nanloloko sa gobyerno para makaiwas sa pagbabayad ng tamang buwis. Zarina, inireport din sa uplift meeting na mahigit 24,000 OFWs na ang natira ng tulong ng gobyerno mula na magsimula ang Middle East War. Kasama na dyan ang mahigit 4,000 OFWs at 1,300 dependents na napauwi na ng Pilipinas. Zarina? Maraming salamat, Harley Valbuena.